Breaking news mga kasembreros ha, si Alden at saka si Vice Ganda nagsama mga kasembreros, no? Tapos si Ma'am Catherine naman ay spotted siya dito kasama si Dingdong Dantes. Tapos yung video ni na Mark at saka ni Mayor Mark at ni Kath, fake pala mga kasembreros, no? Iko-confirm natin lahat-lahat yan mga kasembreros. Pero update muna tayo ha. Nag-post si Daddy Bay kagabi. So kagabi mga kasembreros, no, sumama pala siya, no, dun sa short vacation ni Alden sa Singapore. Dito ay parang vinidyohan niya yung mga tourist spots doon sa Singapore. Tapos sa pinakadulo ng video, andun pala si Alden Richards mga kasembreros. So nakakatuwa, no, kasi akala ko si Mama Ten at saka siya lang at saka si Ate April niya yung nag-post ito ni Daddy Bay sa kanyang Instagram mga kasembreros, no. Ako pa yung nag-voice over February 6 ng gabi. So ito po ay may upload ko na February 7 mga kasembreros. So yun, nakakatuwa kasi no, wala naman siya nilagay na lugar, pero yun, para mga sceneries doon sa Singapore na quick trip nila or quick vacation. Tapos sa pinakadulo andun si Soiti mga kasembreros, no, kasama si sa Amerika pa yata ito mga kasembreros, sorry. Kasi andito si yung kapatid niya, no, kapatid ni Daddy Bay mga kasembreros yata ito, yung pinakadulo. Oo, sorry, sa Amerika pala to, pero kagabi lang na-post ni Daddy Bay. So ito pala yung parang Golden Gate Bridge sa San Francisco mga kasembreros, no. So sorry, di ko na alam kung bakit kagabi lang pinost niya Daddy Bay mga kasembreros. Tapos ito sige, ubusin ko naman itong update siguro. Si Ma'am Catherine nag-post din siya kagabi, no, sa kanyang Instagram account mga kasembreros. Ito naman ay about sa mga aso mga kasembreros. So sabi niya dito, parang nag-post siya about sa aso, parang interview siya. Hindi ko kilala yung isa mga kasembreros eh. So sabi niya dito ay dog paws are the best smell and you can't tell me otherwise mga kasembreros. So yun yung parang dito uniqueness, no, na mga dog mga kasembreros. So parang ang niya dito is Lovato Dog Training yung kanyang nakalagay na title, or parang nag-post dito mga kasembreros. So ito po ay post ni ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos nakakatuwa itong post ng isa. So post ng isang Kath, no, sa huli Kath din pa rin, no. Comments kung may Kathen fans pa rin dyan. So marami ang nag-dito. Tapos sa compilation ito ng pictures and videos ng Kathen nung promo ng Hello Love Again mga kasembreros. So again, hindi ko po kayo pinipilit, no, at saka ayoko kasing ayokong mag-agree doon sa hini-hate ninyo or galit kayo kay Ma'am Catherine mga kasembreros, no. Tayo po ay tinuruan ng Panginoon na magpatawad, no, at saka unang-una sa lahat, wala pa namang official statement or wala pa namang panibagong pruweba or evidence mga kasembreros. And ito na nga yung marami ang nagsasabi na fake daw, no, yung video. Kasi alam niyo mga kasembreros, wait, sige, tatapusin ko muna itong isa. So sabi dito ng isang, likod pa lang Alden Mayor Mark Alcala ba talaga yan? So tapos yung mga likod dito ni Alden na compilation mga kasembreros na doon nga sa Hello Love Again promo, tsaka yung likod ni doon sa may dito sa may Rockwell Makati, na kung saan ay spotted nga, no, kuno si Mark Alcala at saka si Catherine mga kasembreros. Kasi tingnan niyo mga kasembreros, so dumadami ang mga AI na pinopost ngayon sa sa social media. So tingnan niyo,
Ay nako po, tulad nitong isa, ang manikin nag-serve sa kanila ng ano, ng tapos nag-iba na yung itsura ng ano, nag-iba ng itsura ni Mayor Mark Alcala mga kasombrers. So parang ngayon, ay nako po, parang nakakalito na kung ano. Kung kaya ako mas lalong dagdagan yung reason na hindi ako maniniwala mga kasombrers. So dumadami ang mga AI tapos may isa dito may isa dito na mamaya anto dito i-play ko to para kasi tingnan nyo pati yung manikin doon ay tao dito hindi na talaga ito totoo mga kasambreros. So pati yung manikin doon sa likod gumagalaw ay nako po, so peke no mga kasambreros, ito na yung ano natin ngayon. So grabe no, parang nagmumukha siyang totoo mga kasambreros kasi tingnan nyo kung hindi ito, kung totoo ito, bakit gumagalaw yung manikin doon sa likod mga kasombrero? So yung nakatayo doon na dito. So ibig sabihin, pwede talaga siya no na peke mga kasembreros no. This was posted by Karen Alfaro. So so alam nyo na no, fake news pala ito or fake information or fake video mga kasembreros. Hala ka, pati ako nagulat kasi kanina hindi ko pa ito na play. Na gumagalaw-galaw pati yung ano dito, parang nag-uusap sila, parang ala ka. Parang nangingilabot yung tumitindig yung balahibo ko mga kasombrero sa aking nalalaman ngayon. So ano pala siya no, pwede palang gawing totoo sa itsura, sa mukha, pero ano pala talaga siya. Ay nako po, bakit kasi gumagalaw yung ano doon ko nakita na bakit yung magalaw yung manikin sa likod mga kasembreros. So dalawang videos ito, dalawang videos na gumagalaw pati manikin mga kasembreros. So parang napagtatagpi-tagpi ko na tuloy ngayon na pwede palang ano no, peke talaga siya mga kasembreros. parang parang tumitindig yung balahibo ko na dito. Na ito pala siya no, pwede pala siyang nagmumukhang totoo pero peke pala mga kasembreros. Ay nako po, breaking news din pala ito no, na isa palang dito, isa palang peke na video ito mga kasembreros. So alam nyo na ha, sa mga ano so hanggat walang lumalabas na talaga, ay nako po, siguro yung ano, maging mapagmatsyag na lang tayo. So ito po ay reminder din po sa akin mga kasembreros na maging mapagmatsyag tayo no sa ating mga nakikita ngayon. So talagang social media, yung AI, nakakatulong naman yung AI kasi may mga bagay na nagagawa ang AI, pero tulad nito kapag ginagamit naman sa hindi tama ay tapos hindi pala totoo yung ganun. So ito nasira tuloy yung reputasyon ni Ma'am Catherine na pumapatol daw sa mga politiko mga kasembreros no, sa politiko. So ako man ay biktima dito no mga kasembreros. So yun, sa mga ano lang ha, sa mga so totoo nga kasombrerong Raquel, if you're listening talagang totoo nga siya totoo siya na yung totoong balita peke yung video mga kasombreros. So dito na natin na pagtatagpi-tagpi, sino kaya ang may author nito, sino kaya ang maker nito no, sino kaya ang may gawa nito mga kasombreros. So nako po, it's really hard no kung kaya tayo pa magtulong-tulong. So reminder nito sa akin na huwag agad mag-judge no, at huwag mag-jump into conclusion hanggat walang so lumabas din ang totoo no. So ito yung sasabi natin na later ay lalabas din talaga ang katotohanan. Kumbaga pa revelasyong pangmalakasan ito mga kasombreros and mga Kathdinatics. So team panatag pa rin no ang Kathden mga kasombreros. So yun po. Tapos ito next item natin, si Kath spotted siya no kasama si Dingdong Dantes. Kagabi lang to pinost mga kasombreros, kung kaya kakita ko lang. So si Dingdong at saka si Ma'am Kath no, while waiting, habang nag-aantay sila sa labas, ay nag-uusap-usap sila no, or nag-usap sila mga kasombreros. But this was during Eduk Circle Awards nung 10 most influential celebrities of the year ng Eduk Circle mga kasombreros. So yun,
medyo mahina yung audio, pero try kong play to mamaya mga kasambreros. So sana burahin na natin no yung bad image para kay Ma'am Catherine mga kasus. Ngayon nalaman na natin na peke pala yung tao dito yung video na ito ni na Mayor Mark. Grabe no. Ay nako po. Ay naimasmasan tayong lahat. Pero sa mga maniniwala lang no. And again, kapag may nakita tayong official statements or nag-amin na, so doon lang tayo maniniwala mga kasambreros at more evidences. So yun po no. Tapos yung major item natin, itakal ko na ito. Si Vice Ganda, nagulat ako dito mga kasus kasi 'di ba? Si Vice Ganda ay yung isa sa mga endorsers ng McDonald's, tapos si Alden naman ay franchisee. Sabi niya dito ay ask anything about McDo. Tapos sabi niya dito ay paano sinisigurado ang quality ng chicken McDo about McDonald's branch. Tapos sabi ni Vice Ganda, sabi niya ay sasagutin ng ating celebrity franchisee na si Alden Richards no. Sabi ni Alden, salamat meme. Sabi niya, alam nyo, sa more than 800, grabe no 800 na pala yung branches sa McDonald's. May strict procedures sila bago i-serve mga kasambreros ang chicken McDo. So at check ng mga staff and crew kagaya Stuart mga kasambreros. So ina-approve lang talaga or approved McDo chicken suppliers nang gagaling yung mga chicken or manok na siniserve ng McDo mga kasambreros. So yan mamaya play ko na lang ito para mapakinggan niyo mga kasambreros. So nagulat ako na nagsama na nga sila kasi 'di ba kasi franchisee lang kasi si Alden hindi siya yung mismong endorser or brand endorser mga kasambreros ng McDonald's. Para hindi siya yung brand ambassador, franchisee lang siya, bumili na siya ng franchise mga kasambreros. So yon, pero si Vice Ganda, Heart Evangelista, at saka sino pa ba yung ng endorser ng McDo mga kasambreros. So ang kulit lang no kasi pwede para mangyari ang ganito na ABS-CBN siya tapos GMA. So collaboration pa rin mga kasambreros. Tapos ito yung sina Lexine, Mami Min, si Ate Tin, at saka si Ate Kay ni Kath mga kasambreros no, spotted doon sa kasi hindi ko ito nasama no. Sige Kevin yan, doon din pala si Mami Min. So full support sila doon sa Anne Mary na block screening. So kagabi ko lang kasi nakita to mga kasambreros hindi ko nakita yung sama-sama sila. Yung nakita lang natin of course ay nung si Ma'am Catherine, si Ma'am Catherine at saka siya yung andoon. So unknowingly ay andon din pala ang buong pamilya sa Anne Mary mga kasambreros no, na block screening or pagpapalabas mismo mga kasambreros. So talagang nakaka-bless at nakakatuwa na makita na sila po ay full support sa pelikulang pinroduce ni mama nila mga kasambreros. So yun po. Tapos ito next item natin mga kasambreros, si Ma'am Catherine no, na feature siya 21 hours ago. Catherine Bernardo reflects on forgiveness and second chances, saying they are not obligations but choices. She emphasizes that when someone gets or grants a second chance, it is a privilege that should be valued and earned. So ito yata yung na-requote ng Showbiz Entertainment no, doon sa may interview ni Ma'am Catherine with Sir Boy Abunda no, during the promo of Hello Love Again mga kasambreros. So talagang ako pa hindi pa makakit over dun sa breaking news natin na peke pala no yung yung video. Grabe no kasi yung texture niya talagang kung una mo siyang titingnan talagang actually pwedeng kasuhan to no, tumaganto kung mga kasambreros na Ma'am Catherine pat ang family niya ay nanatiling tahimik no mga kasambreros. So yun po no. And then ito next item natin posted ni Ma'am Arlene no, doon nga sa pictures ni Alden mga kasambreros sa airport during during kanang pauwi no sa Pinas.
mga kasambreros. So, talagang talagang tao dito, napakabuti daw, sabi mabuting tao si Alden. Definitely, no, he is. Tapos, 14 hours ago, na-feature din po si Ma'am Catherine ng Truth Untold. Catherine Bernardo just signed a new endorsement dun sa TCL niya ito. Despite of the Kathniel separation, Catherine Bernardo still shines the brightest, no? Flooded with blessings as she signed another new endorsement. So yun, tama mga kasambreros, no? Bumabaha yung kanyang yung kanyang endorsements, mga kasambreros and mga Cathnatics. So yun, tapos na-feature din siya of course ni Jason Starr dun sa may TCL niya nung pag-sign 2 hours ago. Congratulations Catherine, no, yung 4 na taon na loyalty ni Catherine sa TCL at ng TCL kay Ma'am Catherine, mga kasambreros. So 4 na taon na punong-puno ng success at victories, mga kasambreros. So okay, about health issue naman tayo, no. Ito kay Alden, na-post dito yung kanyang advocacy ng Philippine Entertainment. Isang inspirasyon si Alden Richards sa pagpili ng mas healthy na lifestyle sa kanyang pagbibisikleta and so on. So yun nga, no, talagang mahilig sa sweets, no, na-mention ni Sir Renato na mahilig sa sweets si Alden. So siguro it's time na magbawas-bawas na ng sweets si Alden kasi nga dun sa kanyang pagpa-check up sa Singapore ay parang na ito, parang wake up call na, no, na bawas-bawas na ni Pops Alden yung matatamis, no, maging matamis sa pag-ibig pero huwag sa huwag sa tawag dito sa mga pagkain kasi napaka-unhealthy po talaga, no, mga kasambreros and mga Cathnatics, yung tawag dito, yung mga matatamis na iyan. So yung kasi yung healthy na tawag dito na matamis ay yung mga prutas lamang kasi yung mga fruits kasi ay hindi na kailangang kumaga pa i-digest or gilingin ng ating katawan, kasi natural sugar sila, like mga saging, mga papaya and so on, mga kasambreros. So yun yung mas healthy. Talaga naging dietitian ako dito, no. So moving on, next item tayo, Don Bell tayo, mga kasambreros. Nag-post si Sir Donnie kagabi. Ang sweet nito, no, sweet niya sa papa niya. Nag-post okay. Si Sir Anthony pala na papa niya, dalawa silang brand ambassadors or endorsers ng Seiko Philippines, mga kasambreros, na yung Seiko, di ba, yan? Hindi yung Seiko na Seiko ba? Seiko. So siya, yung relo, mga kasambreros, di ba, may dito, may Rolex, may iba pang mga brand ng na Rolex lang kasi yung pinakasikat. May Technomarine, may ba yung mga sikat na na brand ng relo, mga kasambreros. Kung may Gucci na relo. So yun, tapos ito Seiko Philippines, pinost niya kagabi sa kanyang Instagram account kasama si Papa Anthony niya, mga kasambreros. So dalawa pala silang brand endorser, mga kasambreros, ng Seiko Philippines. So nakakatuwa lang. Parang rin siya, no, parang Daddy Bay at Alden lang din ang peg, mga kasambreros, na kung saan ay endorsers din sila pareho ng si Daddy Bay ay dalawa sila sa CDO. Tapos yung sa pa ba yung parang Korean skin product, no, mga kasambreros. Tapos another post ni Donnie sa kanyang Instagram account kagabi, itong parang madali ang preparation, no. Nag-prepare siya dito na sabi niya ay parang last minute nag-chat yung mga kaibigan niya para sa nadumalaw, no, bumisita sa kanyang condo or sa kanyang lugar. So dito ay nag-prepare siya ng mga ng mga kailangan, mga kasambreros. So parang pero ito pa ay part ng kanyang brand endorsement na Simplus PH, mga kasambreros. So yung post, yung kanyang caption kagabi ay POV, the group chat decides to come over last minute, quick prep, cozy setup, plus the Simplus PH dehumidifier on to keep the space fresh and comfortable before everyone arrives. So ito po ay post ni Sir Donato, no, sa kanyang Instagram account kagabi. Tapos si Ma'am Bell din, no, nag-post sa kanyang Instagram story. Okay.
Parang nagano siya dito, parang hanapan stage. Find Cooper. Sabi niya dito ay hanapin daw si Cooper, no? Mga kasombrers and mga cathnatics. So, hindi ko lang kung sino si Cooper. Siguro yung kanyang teddy bear or aso. Hindi ko lang sure kasi bago pa lang tayo, no? Na ano ni Ma'am Bell. So, si Cooper, o baka aso or teddy bear niya rin mga kasomberos. Na kunwari ay nagtatago. Kung kaya hanapin daw natin. Sorry Ma'am Bell, hindi ko mahanap kasi hindi ko pa kilala si Cooper. Later on ay makikilala ko rin siya. Tapos, next item natin, ito si Donnie, na-feature din siya, no? 5 hours ago, sabi niya, no, nagluluto siya dito, no? Ang gwapo naman ng Chef Donnie. So, ito yung sa time nila ng media lunch or media press conference, mga kasambreros ng Greenwich, na kung saan siya ang main brand endorser. At saka kasama ang ibang PBB housemates na nakalabas na, no? Na sina, dito, sina Will Ashley, Esnir, Bianca De Vera, and so on. So parang yun ang natatandaan kong kasama niya mga kasambreros. So yun po, no, talagang pinagpapala ng blessings. Kaliwat kanan ang Donbell at Cathnatics. Actually, that is it, no? Sa ating Cathen at Donbell items. So yun, team panatag tayo ha. Pag marami pa talagang lumabas na mga AI na ito, talagang mas convinced na tayo mga kasambreros na peke nga talaga. Grabe, no? Talagang yung ano ngayon, yung dito, yung social media world, dito parang ginagamitan na ng AI. Pag hindi tayo naging mapagmatsyag, ay talaga mabiktima rin tayo mga kasambreros. So yun, pero lesson learned din ito sa atin na wag tayo mag-jump into conclusion. Alright, so yan lang actually. So try kong i-play itong kina Mami Min, tapos yung kay Ding Dong at saka kay Kath, and then yun lang actually. Tapos kung gusto niyo itong dogs na pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram, so yun po. Tapos hindi, yung kay Vice Ganda at saka kay Alden, try kong i-play din to mga kasos. So enjoy watching these videos, and after that ay yung salita ng Panginoon na sobrang ganda. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Ask McDo anything! Paano sinisigurado ang quality ng Chicken McDo sa bawat McDonald's branch? Sasagutin niya ng ating celebrity franchisee. Pasok, Alden! Salamat, Meme. Alam nyo, sa more than 800 McDonald's branches sa Pilipinas, may strict standards and procedures na kailangan sundin bago iserve ang Chicken McDo. Kailangan sundin ito ng crew, Chicken McDo experts, pati ng chicken suppliers, gaya ni Stuart. Ang Chicken McDo ay galing lang sa mga approved Chicken McDo suppliers tulad namin na dumaan sa McDonald's Quality Assurance Accreditation Process na ayon sa McDonald's Global Standards. Sinisiguro din namin na pasado ang chicken pieces sa weight specification bago i-deliver sa McDo stores para masigurado na much malaki ang maluluto na Chicken McDo. Tama ka dyan. Strict din ang McDo sa proper storage ng Chicken McDo. From factory to freezer to kitchen, bago ito iluto ng ating mga Chicken McDo experts. Pasok, Cathy! Hi, Sir Alden! Kaming mga Chicken McDo experts ang nagtitiyak din sa quality ng Chicken McDo. Bawat step, strictly sinusunod namin. May tamang breading procedure, may tamang init ng cooking oil at pagkaluto, may tamang resting time at holding time bago iserve. This way, much juicy at much crispy ang Chicken McDo. Ang rule namin, pag hindi tama, hindi isa-serve. Yan ang tinitiyak namin sa bawat Chicken McDo that's cooked fresh daily. Kaya talagang much pinasarap ang Chicken McDo. Mula chicken suppliers at Chicken McDo experts, bantay kaming lahat para best quality Chicken McDo ang iserve sa inyo. Nakakatakam! Tara, Chicken McDo tayo! May iba pa kayong katanungan? I-comment nyo na! Baka masagot namin sa Ask McDo Anything. Favorite smell? I want to say dog's paws.
Dog's paws. They have a kind of, have you noticed this? They either smell like nachos or popcorn. And my dog, What are you feeding your dog? no, all dogs, trust me. Okay. But my dog, George, who's no longer with us, he had the perfect blend. Ooh. It was nachos and popcorn. Napakamataling haga ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title kasi natin ay Mga Liham sa Puso. Parang mga pang maalala mo kaya pang MMK. Ano kaya ito, no? 2 Corinthians chapter 3 verses 2 hanggang 3. You are our epistle written in our hearts, no? Ito pala yun, no? Sabi ni Apostol Pablo, mga kasembreros. Known and read by all men. Clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is, of the heart. Napakaganda ito, mga kasembreros. Si Apostol Pablo po ay nire-recommend niya, no, or parang he deeply appreciated, mga kasembreros, ang mga tao sa Corinth, no, sa Corinto, mga kasembreros, kung kaya tinawag silang mga Corinthians. So dito ay parang grabe yung acknowledgement niya at pasasalamat sa Diyos, no, kasi ang mga Corinthians daw ay itinuring niya mga letters, no, mga epistles, mga kasembreros. Ang letter po ay or ang epistle, mga kasembreros, ay old English term, no, na for letter, mga kasembreros, na mga liham, mga sulat. So sabi niya, you are our epistle written in our hearts, known and read by all men. So kasi yung Corinthians, mga kasembreros, ay nagsisilbi silang good examples. So nung tinuruan sila ni Apostol Pablo, ay kumapa yung tinuro niya na gospel, no, na katuruan ng Panginoon, ay isinapamuhay ng mga Corinthians, mga kasembreros. Kung kaya parang isang, di ba, pagsasabi natin dito yung mga artista, sasabi nila minsan na ang buhay nila ay isang open book, no, parang bukas na libro sa publiko, mga kasembreros. So parang ganito, no, yung mga Corinthians, mga kasembreros, na sila po ay parang isang bukas na libro na kung saan ay sila po ay nababasa, sila po ay nakikita, no, ng mga tao, mga kasembreros, at sila po ay nagsisilbing magandang halimbawa. Ang buhay, ang actions nila, mga kasembreros, ang pananampalataya nila sa Panginoon, sila po ay nagiging good examples, mga kasembreros. So ito yung sasabi ni Apostol Pablo na you are our epistle written in our hearts, known and read by all men. Clearly, you are an epistle of Christ. So mga instruments, no, ng Panginoong Hesukristo, mga kasembreros. So parang siya, no, di ba, mga disciples niya, yung mga tinuruan niya, yung mga taga-Corinto. Tapos nung sinunod nila yung katuruan ni Apostol Pablo galing kay Kristo, mga kasembreros, ay naging siya, no, parang naging pamamaraan or naging instruments, mga kasembreros, ang mga Corinthians. So sana ganoon siya, no? And ang lalim ng sinasabi niya dito, sabi niya ministered by us, no, si Apostol Pablo yung kumagapag gumabay, nagturo, mga kasembreros, naging facilitators. Sila Apostol Pablo yung nagminister, no, para maturuan, no, ang Corinthians sa mga written not with ink, no, but by the Spirit of the living God. Grabe, no? Sinulat daw ang para silang, di ba, mga letter, mga liham sila. Tapos para silang hindi sila sinulat ng ink lang, ng ballpen, mga kasembreros, kundi ng spirito ng buhay na Diyos. Grabe, no? Not on tablets of stone, but on tablets of flesh. That is of the heart. So yun siya, no? Kasi ang mga puso nila, mga kasembreros, parang yung parang yung sinulatan sila ng mga bagay na dapat nilang gawin, tapos ay tinanggap nila sa puso nila, tapos inact out nila, no, ginawa nila, mga kasembreros, yung kanilang yung kanilang tunuro, no, ni Apostol Pablo sa kanila, mga kasembreros. So ang ganda, no, this verse captures the idea that our lives, actions, and words are a testament to our beliefs and values. So kagaya na mention natin, parang siya, nagiging good example tayo by actions. So hindi lamang siya although hindi sila magsalita, yung kanilang gawa, mga kasembreros, ay living testimony, living testament na siya, mga kasembreros, na parang leading by example. So hindi man sila nagpi-preach, hindi man sila magsalita, kasi nakikita sa gawa nila. So ang mga tao sa paligid nila
ay tutularan sila mga kasimres. So ganun po ito, no? Our lives speak volumes about who we are and what we stand for, just as a letter communicates a message. So dati, no, talagang ano pa, yung mga liham-liham pa talaga, kailangan mo pang pumunta ng postal service or magdadala ng letters talaga na, or parang mga sulat, no? Naalala ko dati, yung nanay ko, di ba doon ako lumaki sa Isulan, Sultan Kudarat. Tapos yung nanay ko ay dito naman sa Davao. So since wala pang cellphone, kasi nga hindi caring bumili, ay ang ginagawa namin ay nagsusulatan, no? Yung tiyahin ko doon, naging guardian ko. Tapos magsusulat siya, tapos ipapadala dito kay nanay. So minsan 3 buwan darating, no? So mga ganun pa dati, no, liham-liham pa mga kasos kung sino ang pupunta dito. So parang yung cellphone naging way siya mga kasmas talaga na mapalapit ang tao. Kasi kahit nasa Amerika ka, kahit sa Germany, pwede mo kausap mga kasembreros, no? Internationally, kahit dito ka sa Pilipinas or kahit saan lupalop ka pa ng mundo, basta may signal at wifi lang mga kasembreros. When Paul refers to the Corinthians as a letter written in our hearts, he is emphasizing the profound impact they have had on him and the way they represent his teachings and influence. So kagaya na mention natin, nung tinuruan si Apostol Pablo, ay isinapamuhay nila at sinunod. It highlights the power of personal example and the influence we can have on others through our conduct. So yun siya, no? Impact, yung ating influence ba, ang influence natin na pwede nating maiwan, maging legacy at maging example mga kasemberar, especially yung ugali natin sa ibang tao. Reflecting on this verse, we are prompted to consider the significance of our own lives as a living testimony to our faith, principles, and character. So, hindi tayo lalayo, no? Si Sir Alden talagang living proof, no? Living testimony, living testament mga kasembreros na yung faith na yung pananampalataya ay dapat nakikita sa gawa mga kasembreros at character at prinsipyo sa buhay. Are we being intentional about the message we are conveying through our actions and interactions with others? How are we representing our beliefs in our daily lives? This verse invites us to ponder the authenticity of our witness and consistency between our words and deeds. So dapat consistent kasi what you say, what you do. Yung mga Pariseo dati, what they say, they don't do. So opposite dun sa sinasabi nila yung ginagawa nila. Kung kaya sasabi nila dati, follow what they say but don't follow what they do. So hindi dapat ganoon mga kasemberos, no? Kasi follow what you say and follow what you do. So ganoon na consistent siya mga kasembreros. Kumbaga reciprocate sila mga kasembreros, no? Hindi sila magkasalungat. It challenges us to strive for a life that reflects the love, grace, and truth we profess, leaving a lasting impression on those around us. So sa ating buhay, especially kapag magulang tayo, may kasabihan nga sa English, di ba? Don't worry about the children whom they don't listen to you. Worry that they are watching you. So kasi may mga bata na hindi sila gusto na parating na sinasabihan, pero nakita nila yung ginagawa mo. So sasabihin mo na, huwag kang magbisyo, pero ikaw mabisyo ka na magulang. O huwag kang mababae, pero ikaw mababaero ka. O huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin to, sasabihin mo to. So kung mapa-opposite dun sa sinasabi mo yung ginagawa mo, so it's not a good example mga kasembreros. May mga ibang bata na ginagawa nilang inspiration, kunwari ilasenggo yung tatay nila, sila hindi sila lasenggo. Kunwari yung tatay nila ay dito babaero, so sila hindi na babaero kasi parang gusto nila mag-learn ba ng opposite things dun sa from bad to good mga kasi may mga times na yung mga magulang ko hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, so ako dapat makapagtapos ng pag-aaral. So may mga ganong mindset naman ng mga bata. Pero 98-95% talaga ay dapat nanggagaling yung yung good example ba sa mga magulang mga kasemberos, kasi sila yung unang teachers sila yung mga unang mga guro mga kasemberos sa loob ng tahanan ng kanilang mga anak, especially kapag tayo po ay talagang mananampalataya ni Kristo. Dapat ganoon na tayo po ay tinuturuan sila ng salita ng Panginoon mga kasembreros. Furthermore, when Paul mentions being written on our hearts, sinulat daw sa puso, no? He reveals the deep personal connection he feels with the Corinthians. This expression goes beyond surface level interactions, indicating a profound emotional investment in the spiritual well-being
of the Corinthian believers. Additionally, the phrase known and read by everyone highlights the public nature of the Corinthians' faith and Corinthians' faith and transformation. Their lives serve as a visible testimony to others, showcasing the power of the gospel in action. So, parang ano lang yan parang nabasa mo, ginawa mo. So, ikaw na yung nagiging walking Bible, parang walking gospel, walking testimony mga kasembros, or living testimony. So, parang ano mo lang, kapag binuhay mo yung kung ano yung nakalagay sa Biblia or sa scripture mga kasembreros. So, yun, visible testimony to others, showcasing the power of the gospel in action. So, grabe no? Talagang napakamakapangyarihan mga kasembreros ng dito ng Holy Bible. Kasi kapag may taong nabago, tapos nakita mo yung katuruan ni Lord Jesus Christ sa kanyang buhay. So, ibig sabihin nun, ang Biblia po ay talagang buhay, active, powerful mga kasembreros at mapakaya niya talaga magbago. So kung meron kayong asawa na lasenggo, may asawa kayong parang may tao kasi na nambibintang parati kunwari, yung asawa mong lalaki, ganito, ganyan. So, yung bunganga niya, parati mukhang bibig, ganito, ganyan. So, parang naiirita ka. So, dalhin niyo po sila sa church. No? Dalhin niyo po sila sa, sa Christian church, mga kasembreros. And magbasa kayo ng Biblia. It's really powerful, mga kasembreros. So, kasi hindi natin sila kayang baguhin ng araw-araw na routine na, kunwari, parati mo silang advisean. Pag in-advisean mo yung asawa mo tapos hindi nakinig ng siguro 10 taon na kayo nagsasama, 20 years na kayo nagsasama pero ganun pa rin yung ugali niya. So it's time for you to open your Bible, go to a church para ma-handle sila ng mga tao dun sa church. Kasi may mga leaders sa church Marami na akong na witness na mga ganoong mga problema sila sa asawa nila, kesyo mabisyo, kesyo maganto maganyan, sugarol. So tapos nang invite nila sa church, tapos yung pag-invite niyo with love po yun. Akayin niyo sila sa church, tapos i-handle sila ng mga elders din doon na mga tao dito ng mga kalalakihan, for example. So may mga leaders kasi sa church na mga lalaki, babae. So parang ganoon, no? Kung ang problema, pag may asawa yung may problema, so may asawa rin po na mag-handle doon sa church. So kung walang asawa, so walang asawa din po yung mag-handle doon sa church. So parang ganoon siya. Tapos babae, lalaki. So ganoon siya. Para makaka-relate talaga, no, mga kasembreros. So ganoon po yung technique ng mga kapwa natin mananampalataya, mga kasembreros, na para mapagtuunan ng pansin yung mga problema ng mag-asawa at saka ng isang individual talaga, mga kasembreros. So useless kasi kapag hindi na focusan, no, yung mga yung mga bagay-bagay sa buhay natin, mga kasembreros, especially kapag worst na yung nangyayari sa ating bahay or sa loob ng tahanan. Alright, so kung kaya tayo po ay dapat maging kumbaga pa mga liham, no, parang buhay na liham, reflection ng katuruan ng Panginoong Hesus sa Biblia. Alright, so naman yung Word of God, ha, no, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, at saka pagiging good example, mga kasembreros, ng katuruan ni Lord Jesus Christ mula sa Holy Scripture or sa Holy Bible. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the companionship of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.